Si Jesus ba ay ang Diyos Ama? Is He the God the Father? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Janet Cabamungan, Jevira Mores, and Marshall Concepcion. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions araw-araw. Now, yung topic po natin ngayon ay Jesus, the Everlasting Father. So, Jesus, as the Everlasting Father, highlights His eternal care, provision, and protection for His people. He is not only the Son, but also demonstrates the qualities of a compassionate and loving Father who perseveres, guides, and sustains life. His eternal nature ensures that His promises are steadfast and unchanging. Believers can rest in His guidance, knowing that His fatherly care is perfect and faithful for all generations. Again, yung verse po natin ngayon ay magmumula po sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Ito po yung mga titles ng ating Panginoon Jesucristo. So, sabi po rito sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders. And He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. So, ano ba ibig sabihin ng Everlasting Father? Si Jesus tinawag ditong Mighty God. At the same time, tinawag rin siyang Everlasting Father. So, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, Jesus is not. Sagutin na natin yung tanong, no? Si Jesus ba? Siya ba yung God the Father? Hindi po. Jesus is not God the Father. May makikita po kayong mga verses sa Bible. For example, sabi ni Jesus Christ, I and the Father are one. Yung Diyos Ama at si Kristo ay iisa. Totoo po yun, no? Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisa. Pero hindi sila pareho ng persons. Si Jesus Christ ay iba sa Diyos Ama. Pero iisa lang yung Diyos, no? So, there are one in... Yung paniniwala po natin, we believe in one being, one God, in three persons. So, Jesus is not God the Father. Naalala niyo po si Jesus Christ nananalangin sa Diyos Ama? Hindi naman po siya nananalangin sa sarili niya. Di ba? Nananalangin siya sa Diyos Ama. Kasi meron talagang Diyos Ama at iba yung Diyos Anak. Meron silang communication. Meron silang pag-ibigan. Merong relationship. Merong father-son relationship. So, hindi po yun, pag nagpe-pray si Jesus, He was not talking to Himself. He was talking to God the Father. At the same time, we believe in one God. So, yung mga Trinitarian, for example, Roman Catholic, naniniwala sila sa Roman Catholic and Protestants. No? They believe that there's only one God in three persons. Three persons in one God. So, Jesus is not God the Father. Iba yung God the Father sa God the Son. No? Hindi sila pwedeng sabihin natin iisa lang sila in a sense na iisa lang yung being. Ang lalabas niyan, kung yung God the Father at saka yung God the Son ay iisa lang ng being, ang kakalabasan niyan, si Jesus nananalangin sa sarili niya. No? At yun po yung maling katuruan na kumalat nung unang panahon na nireject ng mga mananampalataya, no, ng Christianity, yung tinatawag na modalism. Yan po yung maling katuruan patungkol sa Diyos. So, pangalawa po, Jesus is the eternal Father King. So, tatanungin natin, bakit sinabi rito na si Jesus Christ, He is the everlasting Father? Ba't siya tinawag na Father, everlasting Father? Well, ang ibig sabihin po kasi ng everlasting Father, He is the everlasting King. Hindi po ibig sabihin ng Father dito ay siya yung God the Father. Ang ibig sabihin lang po ng Father dito, He is the Father of the nations. Yung mga hari po kasi, lalo na sa ancient Near East, sometime nila, long time ago, panahon ni Isaiah, yung mga kings, tinuturing silang ama ng bansa. Kahit naman dito sa Pilipinas, ang tawag natin sa presidente, minsan tatay, di ba? Hindi naman biological na tatay, kundi father of the nation. May yung function niya, siya yung nagsisilbing ama ng bansa. So, yung mga hari nung unang panahon, sila po yung nagsisilbing ama ng bansa. Bakit? They are the protectors and providers
Sila yung nagbibigay, lalo na panahon ng taggutom, sila yung tumutulong doon sa mga citizens. Yun yung mga role ng hari noong unang panahon. So, pag sinabi rito, Jesus is the everlasting Father, ang tinutukoy po rito, Jesus is the everlasting King who rules as a Father. Bakit po ganun yung conclusion natin? Kasi po, ang konteksto ng Isaiah chapter 6 ay si Jesus Christ, siya yung may paggugobyerno. Sabi rito, and the government will be on His shoulders. Ang pamamahala, ang administration, nakaatang sa kanyang balikat. Normally po, kahit naman sa ating mga tatay, no, yung paggogobyerno, pamamahala, nakaatang sa balikat ng tatay natin. Siya yung leader ng ating tahanan. Now, si Jesus Christ po, He is the leader, He is the King of the nations. Kaya yung paggogobyerno, nakaatang sa kanyang balikat. At makikita niyo rin po sa bandang huli, sabi nito, He will reign on David's throne and over His kingdom. Kaya po, alam natin, mula dito sa mga talatang ito, na yung salitang Father dito may kinalaman sa pagiging hari ni Jesus. Kasi may kinalaman po ito sa paggogobyerno, government, and kingdom. At si Jesus Christ po, siya po yung anak ni David na maghahari sa lahat ng mga bansa. So, I hope clear po ito, no? Kasi maraming nalilito rito. Sabi rito, everlasting Father. So, si Jesus, siya rin yung Diyos Ama. Mali po yung conclusion na yon. Yung Father po rito, ibig sabihin ay King. So, Jesus is the eternal Father King. Number 3 po, bakit ba Father yung figure? Jesus cares as a good Father. Alam niyo po, on a very practical level, no? Kasi madalas po theological tayo, marami tayong tinatalakay na mabibigat na usapan, no? Pero gusto ko lang na mag-sink in sa mga isipan natin na, mga kapatid, yung pinag-aaralan natin dito, hindi pang utak lang or matuklasan lang natin kung ano nakasaad sa Biblia. This is also very personal and very practical. Si Jesus Christ, He cares as a good Father. He is not just a king na para bang, yung king kasi minsan parang walang pakialam sa mga citizens. Kahit yung presidente, parang hindi naman ako kilala ng presidente na yan eh. Pero ito mga kapatid, Jesus is the King of Kings and He knows you. Si Jesus yung pinakamataas sa lahat ng posisyon. But He knows you. And He cares about you and He cares for you. He cares as a good Father. Ang ating Panginoong Jesucristo may malasakit sa iyo kapatid. Kahit na hindi ka kilala ng mga tao sa paligid mo, may malasakit ang Panginoon at alam niya ang sitwasyon mo at ang ating Panginoong Jesucristo nagmamalasakit sa iyo. Bagamat napakatas ng kanyang posisyon, He is the King of Kings and Lord of Lords. Pero He cares for you. At inaalala ka ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, pagdating sa application natin, ito po yung pinakauna. Number 1, know that Jesus cares more than you do. Yes, totoo, nagmamalasakit ka sa pamilya mo, pero mas nagmamalasakit si Jesus sa pamilya mo kesa sa pagmamalasakit mo sa sarili mong pamilya. Alam niyo po, sa katotohanan lang, kung may mga nakikinig sa atin dito, mga tatay, no? Yes, mahal na mahal natin yung mga anak natin. Yung mga tatay, mga nanay, mga magulang. Iba talaga, grabe yung pagmamahal natin sa mga anak natin. Ilalaban natin ng patayan yung mga anak natin eh. Hindi natin hayaang makanti yan, no? Lalo na anak mo, babae, tapos, may maraming mga nang-aabuso dyan. Hindi tayo papayag eh. Kahit ikamatay pa natin eh. Ganun natin, minamahal yung pamilya natin. Pero alam niyo po, kahit gaano pa katindi ang pagmamahal mo at pagmamalasakit mo sa pamilya mo, mas nagmamalasakit pa rin si Kristo kesa sa pagmamalasakit mo sa kanila. Mas mahal pa rin ni Kristo ang mga anak mo kesa sa pagmamahal mo sa sarili mong anak. Kaya po, pwede tayong maging buong-buo yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Lord, kung ano man ang mangyari sa buhay ko, I know you will take care of my family. Ako po, anytime, pag namatay ako, okay lang sa akin eh. Kasi normally naman, iniisip natin mga magulang, pag namatay ako, paano na yung mga anak ko? Pero ako, iniisip ko, Lord, pag namatay ako, mas mahal mo yung anak ko eh. Mas nagmamalasakit ka sa mga anak ko. So, okay lang sa akin mamatay, no? Kung yun ang kalooban ng Panginoon, why not? Tatanggapin ko. Dahil alam ko na ang Panginoon ay mas nagmamalasakit at nagmamahal sa pamilya ko. So, I can face the future, no? I can face whatever
happens in the future. Because I know that Jesus cares more than we do. Pangalawa po, knock and let Jesus open or shut doors. Meron yata itong verses dito, no? Ayan, Isaiah chapter 22, verse 21 to 22. Marami po ang mga verses dito na nilagay at dito po pwede nyo pong basahin din, no? So, dito po sa Isaiah 22, 21 to 22, sabi po rito, He will be a father to those who live in Jerusalem and to the people of Judah. Nakita niyo po yung father, hindi yan biological father, hindi rin yan tumutukoy sa God the Father. Ang ibig sabihin po, He will be the leader of the nation of Jerusalem and to the people of Judah. Sino pong tinutukoy rito? Si Jesus Christ. He will be the father. He will be a father to those who live in Jerusalem and to the people of Judah. I will place on His shoulder the key to the house of David. Pareho pa rin sa binasa natin kanina sa Isaiah chapter 9 verse 6. What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. So, of course, malalim tong talakayan na to, no? Pero practically speaking lang, si Jesus bilang ating hari na nagmamalasakit sa atin as a good father, pwede talaga tayong kumatok, no, sa ating Panginoon. At Lord, ito bang opportunity na para sa akin? Pag sinarado ng Panginoon yung opportunity na yan, tandaan mo, He is a good father. He rules as king, as a good father. Alam niya kung anong pinakamabuti. Pag kumatok ka at binuksan niya yung pinto, may bagong oportunidad na binigay sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo, grab it. Why? Because He's a good father. He rules as a king. Tanda natin, knock and let Jesus open or shut doors. Yung mga anak natin, pag may hinihingi sa atin, tapos ayaw nating ibigay, kasi alam natin kung ano yung pinakamainam sa kanila. Minsan yung mga anak natin, nagmumukmok, nag-iiyak, naglulupasay, no? Pag nasa mall or nasa grocery store, gusto ng chocolate, gusto ng candy, syempre hindi mo ibibigay, hindi mo naman lahat ng gusto nilang laruan o chocolate or chips, ibibigay natin sa kanila. Alam kasi natin kung anong pinakamabuti sa kanila, pero naglulupasay sila doon, no? Minsan, nag-iiyak sila doon sa grocery store at nakakahiya, di ba? Pero alam nyo po, minsan parang ganun din tayo sa Diyos eh. May hinihingi tayo sa Diyos, may hinihingi tayo, tapos hindi naman binibigay sa atin ng Panginoon, para naman tayo, naglulupasay na rin, nagtatampo, minsan pinanghinaan ng loob. Mga kapatid, kung paanong alam natin ang pinakamabuti para sa ating mga anak, ganun rin ang Diyos sa atin. Alam niya yung pinakamainam sa atin. Kaya pag sinarado niya yung pintuan, huwag magtatampo, huwag tayong magreklamo sa Diyos, because God knows what is best for us. Number 3 po, keep trusting Jesus' fatherly rule. Magtiwala tayo sa ating Panginoon Jesucristo. He is our King and He rules with fatherly love. Tandaan natin, tayong mga tatay, nagmamalasakit sa mga anak. Tayong mga tatay, nagmamahal sa mga anak. Yung pag-ibig natin, imperfect pa yun. Partida, no? Imperfect pa yun. Hindi pa tayo ganun kamabuting magulang, no? Kumbaga, hindi tayo perfect parents. Pero si Jesus, He is perfect. He is our King and He rules over us. Of course, hindi yung harsh, kundi fatherly. Merong fatherly love. So, ang ating Panginoon Jesucristo, pwede talaga natin pagtiwalaan ng buong buo. Isipin niyo po si Jesus, namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nagsakripisyo. Ganyan po yung pagiging ama niya. Nagsakripisyo. Sacrificial. Kung nakita natin, kung bibisitahin, i-revisit natin yung krus ng Kalbaryo, wala na tayong irereklamo kay Jesus. Kahit ano pang gawin niya sa buhay natin, wala na tayong irereklamo because Jesus Christ is a sacrificial King. Hari na nagsasakripisyo. Kaya very fatherly yung pagsasakripisyo niya sa atin. So para po sa ating discussion, why is it important to believe that Jesus cares more than we do? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at tayo pa yung manalangin. Heavenly Father, I believe that you and Jesus are one in being, yet distinct in persons. I confess that Jesus is our eternal King,
reigning with wisdom and fatherly care over His people. Teach me to rely on Him daily, trusting His heart when I feel anxious or weak. Remind me that He cares more than I do, and that He loves my family more than I ever could. Help me surrender control, obey your word, and rest in your providence. Fill our home with peace and joy. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Juvie na partner po natin regularly po, no? Maraming salamat sa inyo, Sister Juvie. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.